Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe po ninyo, strength. Ayan, so you may need to activate your inner strength sa ngayon because this is what's being asked of you sa inyong sitwasyon. Maybe there is challenging situation right now na kailangan ninyong harapin or baka mayroong dito yung sitwasyon na medyo hindi kayo komportable at baka napanghihinaan kayo ng loob. Kaya ito yung panawagan sa inyo. No? Huwag kayong panghinaan ng loob. Don't despair. Don't lose hope. But instead, activate your strength. No? Your inner strength and courage. Dahil kayang-kaya mo namang harapin ang kung ano man ang sitwasyon na yan. Remember, na hindi ibibigay sa iyo ang isang problema or ang isang obstacle or challenging situation na hindi mo kayang i-handle, na hindi mo kayang solusyonan. Kaya magpakatatag ka lang, tibayan mo lang ang inyong loob at kayang-kaya mo yan. Okay? What else? We have 9 of Wands. Ayan, huwag kayong sumuko. Okay? Huwag kayong sumuko. Kasi maaring marami na talaga kayo din pinagdaanan sa buhay. Maaring marami ng challenging situations, hirap, difficulties na pinagdaanan kayo. Wounded warrior energy ito eh. Diba? Marami na nga siyang tama. Oh. Kasi ang dami na niyang nalagpasan na problema. Ang dami na niyang nalagpasan na challenges sa buhay. Kaya ang dami na niyang sugat-sugat. Pero look at her, 'di ba? Look at you kasi this represents you. Look at you. Nakatayo ka pa rin, lumalabang pa rin sa buhay. Kaya continue on, no? Continue on sa pagharap sa hamon ng buhay. Dahil parte 'yan ng buhay natin. No, yung mga problema na 'yan, 'di ba? It makes us even stronger. It makes us resilient, 'di ba? Nilalabas ng mga problema na 'yan, ng mga difficulties na 'yan sa buhay natin. Nilalabas niyan yung galing natin, yung tibay natin, 'di ba? Yung resilience natin. Kaya it's also a blessing, no? Yung mga problema na 'yan. Blessing din 'yan kasi diyan tayo natututo. Diyan tayo mas lalong lumalakas ang mga loob natin at nakakayanan natin ang kahit mabigat na problema. Diba? So, don't give up. Ano man ang yung pinagdadaan ng hirap, don't give up. Okay? Activate your inner strength at kayang-kaya mong lagpasan yan. The Chariot, you're definitely going to succeed. Now, kung ano man itong problema na hinaharap ninyo, ano man ito, depende sa inyong sitwasyon kasi iba tayo ng sitwasyon, iba tayo ng pinagdadaanan. So, whatever this hirap, no, or difficult situation na pinagdadaanan ninyo, you are going to succeed. Mapagtatagumpayan ninyo yan. This is tagumpay energy and this is moving on energy. So, kaya kayo makakapag-move on na because you were able to succeed. You are able to claim your victory, no, sa sitwasyon na itong mahirap. Kaya congrats pa rin, 'di ba? Kasi ito, no, malalagpasan ninyo 'yan or maaaring ang iba sa inyo nalagpasan nyo na kaya moving on na kayo. Ang iba rin sa inyo, maybe this is travel. No? For some of you, baka kayo ay magbabiyahe, baka kayo magdadrive or by land, no, yung travel, baka magpa-public trans po kayo. You have King of Swords. Ayan. So, some of you, siguro kailangan ng clarity. Kinailangan ninyo ng clarity also dito. And siguro ito rin yung isa sa nakatulong sa inyo or isa sa mga makakatulong sa inyo para mapagtagumpayan ninyo ang kung ano man ang hirap na pinagdadaanan ninyo rito, no? With the help of King of Swords, whoever that is sa buhay ninyo, maaaring nabigyan kayo rito ng magandang advice, nagkaroon talaga ng linaw ang inyong isipan, you were definitely guided correctly. Kaya ayan, mapagtatagumpayan nyo kung ano man ang problema na to. Kasi pwedeng related yan sa career ninyo, sa trabaho, pwede rin naman na sa relationship, no? Sa pamilya, pwedeng ganon. We have Divine Matrix. Wow. You know what, Scorpio, napakaganda nito kasi parang ang lakas-lakas din ninyo sa inyong spirit team, no? Yung spirit realm ay parang nandiyan lagi nakabantay sa'yo, ginagabayan ka, you are being sent
guidance through signs, symbols, synchronicities, omens, or maybe pinapadalhan kayo ng mga intuitive messages, no, ng universe to guide you on how you are going to navigate your life, your current circumstances sa ngayon. So this is pagpaparamdam ito sa inyo ng spirit realm na nandiyan sila, 'di ba? Ginagabayan ka. So it's all up to you on how you're going to claim that guidance para sa iyo, yung mga synchronicities na yan. So pay attention to that, you know. Siguro ginagamit, no, ng universe ngayon yung mga specific kind of animals, birds, butterflies, grasshoppers, mga ganon. Or baka nakakakita kayo dito ng mga repeating numbers, and those are angel numbers, no? At saka dito, this is one synchronicity na we have number 44. Okay? So, we have double 4. So, pakitignan ninyo ano po ang ibig sabihin ng angel number 44. Ayan, tingnan ninyo, i-google ninyo. Kasi marami na nag-explain din sa Google and dito sa YouTube kung anong mga ibig sabihin ng mga numerong yan. No? Yung mga repeating numbers na yan. That is a message para sa'yo. There is an extra insight na gusto ng universe na malaman ninyo, no? Through that number 44. Okay? So, what else? We have number 10, close encounters. Ayan. So, siguro meron ditong merong pwedeng meron kayong mga panaginip, no? Maring nananaginip kayo na nakikita ninyo yung mga angels. Maybe nananaginip kayo na nakikita ninyo yung mga loved ones ninyo in spirit, 'di ba? Na nandoon na sa kabilang mundo, pwedeng may mga ganon, no? And those has messages, no? Or those are messages para sa'yo, no? May mga mensahe yan para sa'yo na gusto nilang iparating sa'yo, no? And mararamdaman naman ninyo yan if kung ano yung mga mensahe nila para sa'yo. Depende sa kung may sinasabi sila sa'yo sa panaginip, 'di ba? Or meron kayong nakikitang mga kulay or different kinds of animals, no, nakasama nila, or kung ano pa yung mga elements na nakita ninyo sa inyong panaginip. Okay? So, kaya importante na i-decode ninyo ang ibig sabihin ng mga iba't ibang elemento na nakita ninyo sa inyong panaginip. Kasi magkakasama yon, no? Maaaring iisa, 'di ba? Yung mensahe na gustong iparating sa iyo ng universe by sending you through mga panaginip ninyo na naglalaman ng mga symbols, naglalaman ng mga kung ano-anong elemento, no? Kaya importanteng i-decode ninyo 'yan. At saka pwede rin na ang iba sa inyo rito, you need to set boundaries. Kasi si Nine of Wands, this is also about boundaries. Si Close Encounters, this is also about boundaries, no? So, most likely, Scorpio, baka ang iba sa inyo, masyado kayong mabait, masyado kayong parang naaapak-apakan na siguro kayo ng ibang tao dahil sa sobra ninyong kabaitan. Maybe, you've been allowing people to bully you, or you've been allowing people to tawag dito, pagchismisan ka, kasi baka hindi ka lumalaban, hindi ka nagrarason, hindi ka nagsasalita, so pwedeng ganon. Kaya maybe, alam mo yun, yung pagod ka na kakapakinig sa kanila, pero maybe wala kang lakas na loob na lumaban or depensahan ng sarili mo. Kaya importante din ngayon, this could be a reminder para sa'yo na mag-set ka na ng inyong personal healthy personal boundaries para alam ng mga tao dito ang limitasyon mo, no? Alam ng mga tao dito yung limitasyon din nila towards you, or limitasyon mo din, 'di ba, para sa kanila. Kaya importante, no, na maging matatag ka, tibayan mo ang inyong loob at maglakas ka na ng loob ngayon na mag-set ng healthy personal boundaries para hindi mo na hahayaan ng mga tao na apak-apakan ka lang, 'di ba? You deserve better. There is the land between, ayan, so siguro merong situation dito wherein magta-transition kayo, no? Parang
manggagaling kayo doon sa sobrang bait ninyo, manggagaling kayo doon sa lahat na lang nagbabaw ka lang, oo ka lang ng oo, kahit gusto mong sa loob mo, gusto mong sabi ka ng no, pero dahil mabait ka, dahil gusto mong pagbigyan ng iba, people pleaser ka, kaya you're going to say yes, diba? So maybe magta-transition ka from that to being ano na, to being matatag na, to being matapang na pwede mo nang na maglalakas ng loob ka na depensahan ng inyong sarili, tumayo sa inyong sariling paa, 'di ba? Panindigan kung ano sa tingin ninyo ang tama at dapat. So feeling ko magta-transition kayo from that. There could be a personal transformation dito. You are going to start empowering yourself na sa ngayon. No, yun ang napipick up ko dyan. What else? We have great and full. Ayan. So, may blessing, no, na paparating sa inyo rito. There are going to be a lot of blessings na pwedeng dumating sa inyo sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. And this is abundance, no? This is abundance of something. Pwedeng abundance of money, abundance of love, abundance of time, abundance of energy. So, depende sa inyong sitwasyon. But definitely, there is abundance that is coming your way. And ipagpapasalamat mo to. You are going to be very grateful, no, sa mga biyayang ito na paparating sa inyo. So good luck. So what else? We have create. Ayan, so you are starting a new life. Definitely, meron ka mga iba't ibang yugto sa buhay ninyo na sisimulan ngayon. You're going to start creating your a new story para sa buhay ninyo sa ngayon, ano? You're going to create something new. We have studied to know yourself. Ayan, so this is really beautiful then. Kasi siguro, meron kayong mga pag-aaralan ngayon, no? Ang sarili ninyo, merong mga bagay dito siguro na didiskubrihin ninyo sa sarili ninyo, 'di ba? And feeling ko you're going to spend time more by yourself. You're going to spend more time para makapag-reflect ka, makapag-introspection ka, 'di ba? Yung mga ganon, so that mas makilala mo yung inyong sarili, para mas marinig mo yung soul mo sa ngayon. And maybe there are also questions that you want to ask yourself, 'di ba? And then through reflection and introspection, dito ninyo yan mas malalaman, matututunan, maririnig ang mga bagay-bagay na dapat ninyong matutunan about yourself. We have engaged trust. Ayan, magtiwala ka lang, no? Kaya mo yan, magtiwala ka sa universe, magtiwala ka din sa inyong kakayanan, sa inyong sarili, you know, magtiwala ka, no? Because hindi ka naman pinapabayaan ng divine universe, no? The spirit realm loves you, watching over you. Kaya kahit ano man yung pagdaanan ninyo sa buhay, challenging man, masaya man, or whatever, rest assured that they are always there for you and with you. Kaya wag kang mawawala ng tiwala. Okay? What else? Decide for yourself. Ayan. So, may importanteng kailangan kayong pagdesisyonan dito. 'Di ba? So, pwedeng this is about transformation. You know, handa ka na ba na magbago, or handa ka na bang baguhin ang mga paninindigan mo sa buhay, mga beliefs mo, 'di ba? Handa ka na bang baguhin ang ibang parte ng sarili mo na, 'di ba? May mga madidiscover kang bago about yourself dito about your personality, about your ugali, 'di ba? There are siguro a lot of things, no, na ngayon mo lang malalaman na mayroon pala akong ganito, or ganito pala ako, 'di ba? May mga ganon. So, maaring yan ang kailangan mong pagdesisyonan. Am I going to embrace this or not? Am I willing na or ready na to embrace this and change who I am? 'Di ba? So, maaaring may mga ganang sitwasyon ng iba sa inyo na kailangan ninyong pag-isipan. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.